lugar aabot, maglakbay huwag kang matakot, hilingon mga gawa ko, hanggang mahanap kung para saan talaga ko. Kahit saan lugar aabot, maglakbay huwag kang matakot, hilingon mga gawa ko, hanggang mahanap kung para saan talaga ko. Napakalayo na Bagong kulay ng ating pinakamamahal na Yamaha PG1. Ang PG1 na inilabas noong May 24, 2024. Brown color pa lang ang meron noon, pero ngayon taon 2026 inilabas naman po dito sa Pilipinas ang isa pang kulay, which is itong nakikita natin ngayon na baby blue. Pero kung hindi nyo na itatanong po, sabay-sabay na kulay na inilabas na to sa Thailand. Doon pa brown, blue, meron ding orange na to, at meron ding dilaw yan. Pero sa Pilipinas, dalawang kulay pa lang po ang meron ngayon dito sa atin. Siguro aabot ng 2030 bago makumpleto ang kulay na meron, ano. Etong rugged retro underbone scrambler hybrid po ito, na pinipicture nito, pinapakita yung round headlamp at spoke wheels, Nabi dual sport tires ang gulong nito, na distinct lamang po yung ganyang forma dito sa PG1. Bakit ganito disenyo nito? Makakapalang gulong, bilugan ng headlamp, may rubber boot, at marami pa at iba't ibang tanong. Bakit ganito? Bakit ka kukuha ng ganitong motor? Para saan mo gagamitin? Yang motor na yan na wala namang compartment, kung titingnan mo parang bisikleta na may makina sa ilalim. Yan ang kabuuan ng ating video at aalamin. Kaya wag kang kukurap, stay tuned and stick around. Libangan trabahong pangarap ko nung bata pa, maging isang magandang ehemplo at bubuo ng templo, kasama tagapakinig hanggang sa dulo. Pero kahit nasuntok sa buwan, ano naman, paikot-ikot lang ang daan. Nilimitahan sarili ay mali ka dyan, para-paraan, pangarap lagi lang taasan. Kahit nasuntok sa buwan, ano naman, paikot-ikot lang ang daan. Nilimitahan sarili ay mali ka dyan, para-paraan, pangarap lagi lang taasan. Yeah, yeah. Hanggang mahanap kung para saan talaga ko. Yeah, yeah. Hanggang mahanap kung para saan talaga ko. Kahit saan lugar aabot, maglakbay huwag kang matakot, hilingon mga gawa ko, hanggang mahanap kung para saan talaga ko. Kahit saan lugar aabot. Boss Motovlog. Dati to inilabas 96,900. Kulang-kulang 100 to nung unang labas ito, no? Pero nung mga napapansin nila, mga nakakalahating buwan na medyo mababa yung benta. Ibinaba ng Yamaha ang presyo nito hanggang sa umabot sa 82,900 na lang ngayon. Kasi ikinukumpara din ito sa mga motor kagaya ng Honda XRM, Suzuki Crossover, o kahit yung Sarusi na Pantra, na yung tipong kaya ding umahon sa mga mabubundok na kalsada, mataas pa yung displacement. Hindi kagaya nito na 115cc lang. Ito yung naging factor o dahilan ng mga Pinoy rider na para hindi masyadong pansinin yung kahit maganda yung forma nito dahil nga sa mahal ng presyo ng motor. Pero nag-iba na po yan. Mula nung ibinaba nila, mas lalong dumami at nagkagusto sa motor na ito. Kahit medyo mas mahal siya ng konti sa XRM, which is nasa 75,000 ng XRM. Ito naman ay nagkakahalaga ng 82,900. May distinct look na motor ka na ikaw lang ang meron, wala kang makikita sa kalsada, baliliig ng mga makakakita sa iyo, at napakadami na po ngayong paraan para i-customize ang motor na ito dahil almost ilang taon na rin po ito. Brown color ang unang inilabas sa Pilipinas, pero sa ibang bansa ang daming kulay. Nasa 5 kulay po sabay-sabay inilabas sa Thailand. Sa atin sa Pilipinas, nakakatawa lang, no? Hindi nila mailabas lahat ng kulay, no? Nangangapa pa sila sa bentahan. Siyempre, ini-import pa ito at wala naman tayong pagawaan ng PG1 dito sa Pilipinas. Pero ganun pa man, ano, dahil sa pagbaba ng presyo na ito ay unti-unti na rin lumulobo ang community nitong Yamaha PG1 at marami na rin pong mga rider, yung mga baguhang rider ngayon na nahuhumaling dito. Para sa kaalaman nyo lang, ang makina nito ay ang makina ng Yamaha Sight, na kung saan isa sa mga pinakamatipid
kumonsumo ng gasolina. Kayang tumakbo ng 60 to 70 km per hora for everyday use yun mga bossing ha. At syempre depende sa kalsada na dinadaanan mo. Kung paahon, medyo mas bababa ng konti. Pero ganun pa man, ang average kilometer per liter naglalaro sa 60 to 70 km on a daily basis commuter. Yamaha site po ang tinutukoy natin ha, na ang bigat po is 96 kg. Samantalang ito namang Fuji 1, mas mabigat po ito dahil sa makakapalang gulong. 107 kg ang bigat nito, na kung saan expect natin na mas malakas lumamo ng gasto dahil nga alam niyo naman yung build niya is mas mabigat dahil nga sa mga gulong. Pero kung gusto mo mas maging mas maliksi ito, mas matipid sa gasolina, magpanipis ka ng kaunti ng gulong. Maganda gamitin itong Fuji 1, hindi lang pamorma, pwede mo rin ipang araw, pang rugged talaga siya na may distinct look, siya lang ang meron. At yung ganitong motor is nakadisenyo ang makina nito, mataas ang low to mid torque nito, kaya maganda ipang ahon tong ganitong motor. Yun nga lang pag may angkas nga na, baka mahirapan ka dahil nga mabigat ang motor na ito. Kumbaga sa power niya mga bossing, baka medyo mahirapan ng konti. Baka lang naman. Pero kung hindi ka naman laging umaahon at pang araw-araw at paminsan-minsan puprobinsya ka pero patag pa rin naman, well, pasok na to at tatagal. De kalidad ang makina, matibay, madaming piyesa kang makukuhanan dahil ang makina ay matagal na po sa Philippine market. At yan po ang makina na pinagpapasapasahan na rin ng Vega Force. Yan na rin yun na naging PG1, na naging Yamaha site pa dati. Yan pa rin po yun. Kung tatanungin mo kung sulit ba talaga tong motor na to, well, para sa presyo niya, mataas pa rin siya sa 82,000. Kumbaga sa presyo na yun meron ka pang mga iba pang option na baka pwede mong makuha pero kung talagang trip na trip mo talaga to, kahit 82,900 yan mga bossing baliwala na yan halos kadikit na rin naman ng mga ka-competitor yan medyo high end lang to dahil sa kanyang pagka-distinct look, kaya mo kukunin tong motor na ito. Pinapatakbo ng 115cc engine, air-cooled na cooling system. Ito po ay naka 2 valves na fuel injected na po mga bossing. Kaya ganito na alterate ng gulong, syempre alam mo na kung bakit, pwede sa mga malulubak yan at mas makapit yan yung nga lang sa city siya, medyo tumatabi-tabing yan kapag ka bumibanking ka, kaya hindi to pang racing mga bossing at ito po ay talagang pang derechuhan lang mga boss pang salo ng mga bumpy roads yung ganyang gulong. Sa panel, analog type ito, kaya naman mababa lang din ang mga maintenance ng ganyan may rubber boot para sa mga yan mga bossing rubber boot sa mga alikabok, naka disc brake sa harapan, drum brake sa likod, tamang-tama talaga, pang rugged, pang kabundukan. Yan ganyang setup ang magandang pamreno. Wala tong compartment, kaya kung gusto mo may maiuwi sa asawa mo, sa biyenan mo, maganda maglagay ka ng top box para hindi ka kagalitan pag naglayas ka. At pagbabalik ka na, matutuwa naman sila. Ito po yung naka 4-speed, semi-automatic ang makina na ito po nahahati sa 4 na gearings yan Pag semi-automatic, hindi ka napipigan ng clutch mga boss, baba ka lang ng baba ng cambio. Pagdating naman po sa mga buttons nito sa kaliwa, andyan po ang busina, left and right signal light, high and low beam, at meron din po iyang passing light na kung saan for emergency situation magagamit mo yan. Sa kanan naman, ignition at yung kill switch nandyan, tapos yung may hazard light din ito mga boss. Tapos yung upuan, detachable yan, pwede mo lagyan ng carrier, o kaya naman gusto mo mag-delivery rider, ayos na ayos, di ba? Bilugan ang kanyang tail light, at yung shock niya mga bossing, dalawa, dual shock sa likod. Bilugan din po ang kanyang headlight at yung mga ilaw, valve type naman po. So napaka-classic at retro vibes talaga nito.